Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon at ito pong minomonitor natin na si Bagyong Leon. Aalamin po natin yung direksyon niya ngayon mga kaibigan, yung intensity, lakas ng hangin at yung mga lugar po na posibleng matamaan ng trap ng extension po ng kanyang hangin. But before that, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe po ang ating YouTube channel and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. As of now mga kaibigan, ito po nga si Bagyong Leon ay nag-intensify into typhoon na po siya na category mga kaibigan. Medyo malakas na po ito mga kaibigan pero nasa water of east of Cagayan po siya mga kaibigan. So nasa katubigan pa rin siya mga kaibigan at may mga tsansa na yung trap ng hangin niya ay makaapekto po dito sa may bandang hilagang Luzon. So as of now, ang hangin po niya ay may lakas pa rin po na 130 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa gitna na may bugso na pumapalo sa up to 160 kilometers per hour. Ang kilos naman po niya pa west northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo dahil nga po within the next 12 to 24 hours ay magbabago po yung direksyon niya, no? Eto mga kaibigan ko, no, pagkapatak po mamaya, no, alas 8 po ng gabi, eto pong si Bagyong Leon ay lalapit po dito sa may bandang east of Apari, Cagayan na may layo pong 450 kilometers. 150 kilometers per hour ang lakas ng hangin niya. Typhoon category pa rin. Pa northwest po ang kilos, medyo bumagal sa bilis po na 15 kilometers per hour. Pagdating naman po mga kaibigan, bukas po October 30, umaga po ng alas 8 mga kaibigan, ay mayroon na po siyang layo na 330 kilometers east of Calayan, Cagayan. 155 kilometers ang lakas ng hangin, typhoon category. Pa west northwest po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Mga kaibigan, no, kung titignan po ninyo, may mga posibilidad po, no, na ito nga po nga si Bagyong Leon ay lumabas, no, ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng Huwebes or Biyernes po ng gabi. At by October 31, posible po itong maglandfall dito nga po sa may bansang Taiwan. Tignan nyo mabuti mga kaibigan yung sirkulasyon po na extension ng hangin. Ito nga pong si Bagyong Leon. Ito po yung tinatawag natin na spiral cloud, no, na nakakaapekto po yan dito sa may bandang Eastern Luzon. So hindi po ito naglandfall, no, para po sa kalinawan ng bawat isa. Marami kasing nagsasabi naglandfall daw, no. Extension po ng hangin ang nakakaapekto dito nga po sa ilang bahagi ng eastern section po ng Luzon, no, extreme northern Luzon mga kaibigan, at hindi po yung mismong sentro or mata ng bagyo. Pero may pangatsansa na ito nga pong pinakamata ng bagyo ay lalapit pa po dito sa area ng Batanes region mga kaibigan pagdating po ng Huwebes ng umaga hanggang tanghali po yan. So maghanda at mag-prepare tayo, no, mag-asikaso tayo ng ating mga kagamitan dahil posibleng maging maulan po. Ito nga pong sinasabi ko na Batanes region mga kaibigan. So maging handa, inaasahan din nalalakas pa ang Bagyong Leon habang papalapit po sa dulong hilagang Luzon mga kaibigan. So mas maganda i-expect natin yung mga bagay na unexpected tulad na lang po ng mga pagbabaha, yung mga landslide. Mas maganda as early nakagayak po tayo at maalis na tayo sa mga landslide prone area at sa mga low-lying areas, yung mga bahain po ng mga lugar. Mga kaibigan, ipapakita ko rin sa inyo, no, dahil sa ilang bahagi po ng Luzon mga kaibigan ay itinaas na rin po, no, ang storm wind signal number 2. So sa area po ng Batanes, Babuyan Island, eastern portion po ng mainland Cagayan, kasama na rin po mga kaibigan ang ilang bahagi ng northern portion ng Isabela ay apektado po ng storm wind signal number 2. Kapag nagtaas po ng storm wind signal number 2 ang Pag-asa, hindi po ito automatically yung mga lugar po na yan ay naapektuhan. Within the next 24 hours po, doon pa lang po mararamdaman yung epekto. Pero yung mga direktang mas malapit po doon sa bagyo, no, tulad na lamang po na aking nabanggit, Batanes yan, mas malapit po yan, sila po yung nakakaramdam ng lakas ng hangin na storm wind signal number 2 which is may lakas po na 62 to 88 kilometers per hour. Meron pa rin tayong strong wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng mainland Cagayan, dares po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, the northern portion po ng Quezon kasama po ang Pulilio Island, Camarines Norte, eastern portion po ng Camarines Sur, at kung titignan po ninyo, Catanduanes, kasama rin po dyan, eastern portion ng Albay. Mga kaibigan, dito sa Metro Manila, ang nakakaapekto sa atin, no, ay yung trap or extension po ng hangin
hangin. Ito nga po nga si Bagyong Leon. Kasama rin po dyan ang mga localized thunderstorm. Dito naman po sa may bandang Visayas at Mindanao, marami sa atin ang nagtatanong. So hindi naman yan directly apektado, pero asahan din natin ang maulap na kalangitan dyan po sa Visayas area at Mindanao dahil din sa extension ng hangin. Ito nga pong si Bagyong Leon na mas malawak po ang nasasakop. Pero yung mga lugar po na binanggit ko tulad sa Mindanao, hindi yan talaga directly apektado. Pero kung makaranas po tayo ng mga pag-uulan dyan, heavy rainfall warning, mga patuloy na pag-ulan sa hapon at sa gabi, yan po dulot ng mga localized thunderstorm. So mas maganda, nakamonitor at nakaantabay po tayo sa lagay po ng ating panahon. Dahil tulad nga po ngayon, itong si Bagyong Leon, pabago-bago po ang prediction o galawan ng bagyo niya. Minsan, kung titignan nyo, posible itong dumapli sa tinatawag natin na area ng Hilagang Luzon, sa extreme northern Luzon mga kaibigan, pero posible ding magbago, lumihis. Pero ang kagandahan dito mga kaibigan, magandang balita, hindi po nakikita sa track na ito yung magiging isang ganap na super typhoon or malakas talaga na bagyo mga kaibigan. Tingnan nyo mabuti, sa category pa lamang siya ng typhoon ngayon at yung ilang bahagi niyan, typhoon category pa rin. Pero marami nagsasabi typhoon category pero wala naman daw pag-uulan. So ipagpasalamat natin na hindi tayo direct apektado mga kaibigan. Yung trap lamang ng hangin extension na nakakaapekto sa mga lugar po natin mga kaibigan. Pero kung papansinin nyo po, sa karagatan, sobrang lawak po o sobrang lakas po ng napipinsala. Pero kasi nasa karagatan siya, hindi talaga yung mararamdaman. Pero once na sa Philippine landmass yan, tapos typhoon category, talagang malakas po yan mga kaibigan. Hindi po pinapahintulutan ng Diyos na mangyari yun kasi katatapos lamang nung sakana dito nga po kay Bagyong Christine. So yun lamang update natin for today. So manatili po tayong nakaantabay sa lagay ng ating panahon. Huwag niyong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po.